Got Harley in the wind, got your back, so you really when you ride. Like a rodeo, ride like a rodeo, baby. Ano nga ba ang kinalaman ng lalaking ito sa pagkamatay ng isang dalaga na nakatira sa Vista Verde Executive Village sa Cainta, Rizal? Kahit pala sa loob ng ating mga tahanan ay hindi natin masasabi na tayo ay ligtas na at malayo sa panganib. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ang kwentong matutunghayan niyo po ngayong araw na ito ay isang karumaldumal na krimen na nangyari sa isang dalaga na nakatira sa Vista Verde Executive Village. Siya si Maria Cathrina Nakpil, 25 anyos at isang medical representative. Siya ay nakitang nakahandusay sa sahig, naliligo sa sariling dugo at wala ng buhay. Ayon sa investigasyon, hindi bababa sa 30 saksak sa buo niyang katawan ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ano nga ba ang dahilan at sino ba ang pumatay sa kaawa-awang dalaga? Ang dalaga ay nakitang patay noong September 21, 2018 sa loob ng kanyang pamamahay. Pagdating ng mga otoridad ay nakita nila sa crime scene ang nobyo nito na nagngangalang Michael at agaran nila itong kinuha. Ayon sa isinagawang autopsy ng mga otoridad, pagkawala ng napakaraming dugo sa katawan ng dalaga ang kanyang agarang ikinamatay. Na-recover sa crime scene ang mga ginamit ng suspect sa pagpatay, isang kutsilyo na naputol pa nga. Napag-alaman na nawawala ang pera ng dalaga na umaabot sa 50,000 piso at ang kanyang cellphone. Una nilang naging suspect at inimbestigahan ang nagngangalang Michael na nobyo ng biktima. Ayon sa kanya, ang kanyang nobya ay kanyang huling nakita ng alas 12:30 ng madaling araw at habang sila ay malayo na sa isa't isa ay nag-uusap pa sa telepono. Nang narinig niya sa kabilang linya habang silang nag-uusap na umuungol ang kanyang nobya at parang may nangyayaring masama sa kanya, ay bigla siyang bumalik doon. Kaya siya nahagip sa CCTV na nandoon sa lugar. Nakita rin ang kanyang mga fingerprints sa pinangyarihan ng krimen. Nang dahil doon ay pinakita niya sa kapulisan ang dashcam recording ng kanyang sasakyan upang patunayan na siya ay inosente. At talagang magkasama sila at hinatid niya ang kanyang nobya at wala siya sa pinangyarihan ng krimen. Nagkaroon ng 3 persons of interest ang mga otoridad habang iniimbestigahan ang pagkamatay ni Cathrina. Pinag-aralan ng mga otoridad ang ipinasa ng boyfriend ni Cathrina na dashcam recording at napag-alaman na nagsasabi ng totoo ang binata. Kung kaya't nalihis na naman ang kanilang investigasyon sa mga CCTV na nakita. Isa pang lalaki ang nakita sa CCTV na paalis sa lugar na pinangyarihan ng krimen at nakita pa na pumapara ng tricycle. Siya si Jimboy Manglino Morales, 26 anyos at isang construction worker. Siya ay napag-alaman na hindi na pumasok simula nung nangyari ang krimen. Napag-alaman ng mga otoridad mula sa mga kasamahan na construction worker ni Jimboy na si Jimboy ay may sugat sa kamay at nagmamadaling umalis nung araw ng pinaslang si Cathrina. Kanilang ibinigay ang mga naiwan na gamit ni Jimboy at doon nakita ang pantalon na kanyang ginamit sa krimen na may mga dugo pa. Dahil sa mga ebidensya at CCTV na na-recover ng mga otoridad, ay sinampahan ng kaso si Jimmy Boy Maglino. Subalit magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin siya mahuli-huli. Siya pala ay may 2 kaso na noon ng panggagahasa at pagpatay kahit pa sa maamon itong pagmumukha. Kaya pinapayuhan ang publiko na kung sakaling makita ang taong ito ay mag-ingat at huwag makipagsalamuha dito dahil ito ay sobrang delikado.
Napakasakit para sa naiwang pamilya ng dalaga ang kanyang sinapit. At magpasa hanggang ngayon ay nahanap nila ang salarin